Magandang umaga po sa inyo mga katrip mula po sa bayan ng Dingalan, Aurora. Pag ganito ang makikita mo paggising, sino ang hindi ma-excite bumangon at makakaisip maghanap ng adventure? Tapos sabay maalala mo na nasa Dingalan, Aurora ka nga pala. Hindi mo na kailangang hanapin ng adventure dahil ang adventure ang nakahanap sa iyo. Good morning, Dingalan! Sariwang hangin, mayamang lupa at saganang tubig. Yan ang nag-iisang mundo natin. Kaya naman, dapat pagyamanin at bisitahin. Ito po si Father Roy Belien. Sama na kayo sa Trip ni Dre. Pagkatapos mag-almusal, simulan na namin kaagad ang maglibot sa Dingalan para makarami. At pati ang langit nagpakita ng sign na magiging makulay ang araw na ito. Makulay gaya ng magandang bahaghari. Kaya arangkada na kami. Ang aming destination for the day ay sa Barangay Ibona. Naroon ang jump-off point papunta sa mga waterfalls na balak naming puntahan. And first in our list is Lactas Falls.
several kilometers away from the center ng Dingalan. Ito po isang barangay. From here, going po doon sa Dingalan, merong rough road, hindi pa sementado, medyo putik-putik. Siguro pero 500 meters lang, 400 meters. Pero after a while, makita mo, maganda yung daan. And so, safe po sa lugar na ito at magandang i-explore yung bahaging ito ng Dingalan, Aurora. Tara, more exploration. Nagpa-register muna kami sa Barangay Tourism, gaya ng lahat ng mga turistang pumupunta doon. At bigyan kami ng isang maiksing orientation kung saan kami pupunta at kung paano namin marating ang lugar na iyon. Dito sa Dingalan, para daw marating ang looban ng mga lugar kung saan naroon ang mga falls, kailangang sumakay sa isang natawag nilang parmal. Parang first time ko atang marinig ang sasakyang iyon. Anong klase ba ng sasakyan ang parmal? Dahil may mga lugar po medyo putik-putik pa sa papunta rito sa Barangay Ibona. Taran! Yan po ang isa sa mga artistic tendencies ng kalsada po dito. Maputik pero part ng adventure yan. Parmal attire. Dahil po isang parmal. Ito pala ang tinatawag na parmal ng mga taga-Dingalan. Ito ay isang traktora na humihila ng isang trailer na pwedeng lagyan ng mga produkto o sakyan ng mga pasahero gaya naming mga turista. Pangkaraniwang ginagamit ang mga traktora sa panahon ng pagtatanim para bungkalin ang lupa. Pero pagkatapos magbungkal, nakagarahe na lang ang mga ito. Kaya naisip ng mga taga-Dingalan na gamitin din ang mga sasakyang ito bilang paraan ng transportasyon. Bukod sa may dagdag na kita, makakatulong din sila sa turismo para maipakita ang ganda ng kanilang lugar. Yan talaga ang dobleng kita. Bali, galing po dun sa extension ng kailang munisipyo, kami po ay mag-travel ngayon packet ng mga falls na aming target puntahan. Kasi dito po, best ay kayo po ay mag-ATV, pero meron pong option B kung di man kayo mag-all-terrain vehicle, meron tinatawag sila mga parmal. So yung parmal, ito po yung mga traktora, mga ginagamit po sa farm, para po maka-akyat doon po sa bundok nasaan po yung mga falls sa aming pupuntahan. So ito po ang parmal. Ang mga traktorang ito, ang parmal, ay merong malakas na panghatak at maaring dumaan sa mga maputik, mabato o matubig na daan. At iyon mismo ang tipo ng daang babaybayin namin papunta sa aming destinasyon. Sa simula ng biyahe, ini-enjoy ko na ang magandang tanawin ng mga bundok at palayang preskong tingnan. Chill lang ang andar namin. Pero paparating pa lang pala ang exciting part. Dahil ilang minuto lang, lumusong na ang aming sinasakyang parmal sa ilog. At hindi ako mapaniwala kung gaano katikas ang sasakyang ito kahit pa dumaan sa mabato
o medyo malalim na tubig. Sa Parmal, ang ilog ay isang pangkaraniwang daanan lang. Ito talaga ang tinatawag na all-terrain vehicle. Ang lakas mo, paring Parmal! Ang sabi ni Kuya Aris, kapag panahon ng tag-ulan ay medyo madalang ang mga turista. Kaya ang mga taga dito lang ang halos ang nagkita-kita at nagkakasalubong sa ilog. Pero kapag summer, dinadagsa raw ng napakaraming tao ang lugar na ito. After po namin magbagtasin yung ilog, dito po, galing po dun sa extension ng barangay, kami po ay nasa Lactas Falls. Almost 45 minutes din po yung biyahe dun po sa Parmal. And then finally, eto po ang aming narating. Yan. Ang Lactas Falls ay hindi naman kataasan, pero ito ay multi-layered at mayroon ng mga kubo na maaaring upahan para mayroon kang paglagyan ng gamit habang nailigo o kainan pag ikaw ay magutom, kakatampisaw sa tubig. Mula doon sa paanan ng falls, maaari mo pang akyatin ang pataas dahil meron pang mga mini falls doon. At dahil nga mga gala kami, talagang iyon ang ginawa namin. Nag-Dora the Explorer mode kami, paakyat at sa paligid ng Lactas Falls. Ang lugar na ito ay nasa looban na ng Linggalan, kaya asahan na napakahina o halos wala na ditong masagap na signal ang inyong mga cellphone. Kaya talagang magwa one-on-one kayo ni Mother Nature. Magiging masinsinan ang pag-uusap nyo. Ito po ang second level ng Lactas Falls. Take it away! Lactas? Ito po ang Lactas Falls Level 2, upper level. So mula doon sa baba, we can walk going up sa falls na ito, paakyat. Medyo kailangan mo lang harapin yung rumalagasang tubig at same time yung medyo madulas na bato, kaya doble ingat. Pero worth it naman dahil sa huli yung aabutan ang magandang view na ito. And of course, yan po yung basin sa harapan ng falls. Sa basin na yan, pwede kang maligo. Malamig ang tubig. Sana lang hindi ka lamigin. Pero hindi ka maligo, ang sarap, ang ganda ng lugar na ito. Tara na! Sa Linggalan! Woohoo! Ganda, no? Yeah! Tama na kayo sa trip ni Dre dito sa Linggalan!
bagay sa adventure natin. Meron pang gubat, meron pang ilog, at merong falls. Kaya, try kayong sumama sa trip ni Dre. And we are back sa ilog ulit tayo. After gubat, ilog, lamig. Iba talaga nagawa pag long-legged ka, no? Walang kahirap-hirap pa humakbang. Kahit na medyo madulas, dahil medyo mahabang binti mo, kayang-kaya mong makakapit, no? Makatukod ka agad yung iyong binti. Thank you, Lord, for the long legs. Maganda na sana ang paligid. Yun nga lang, paminsan-minsan mapapansin mo na meron pa ring naiiwang kalat sa paligid. Muli po ang ating paalala sa mga nagtitrip sa atin. Kung ano man po ang ating abutan ng magandang lugar, sana huwag nating kakalataan o iiwan kung anong bagay na nakakasira nito. Halimbawa na lang yung vandalism, yun pong mga basura, ang mga bagay pong ito ay nakakasira sa ganda ng ating kalikasan. Sayang, marami pang taong gustong pumunta at makita yung natural nitong ganda. Sana huwag sa kanilang ipag-hate yun. Sana lang talaga ating pagsumikapang mapatiling malinis ang mga tourist spots na ito. Hindi lang dahil para lalo pang dumami ang mga taong pupunta dito, kundi para mapatili ang gandang natural ng mga lugar na ito. Mula Lactas Falls, ang aming next destination ay ang Abungan Falls. Habang nagbabiyahe ulit kami sa ilog, hindi lang pala parmal ang ginagamit nilang all-terrain vehicle. Mayroon din silang all-terrain tricycle. Aba, mabangis! Mas magaspang ang ilog na dadaanan papunta sa Abungan Falls. Mas maraming malaking bato. Pero kahit na matagtag ka pa sa biyahe, ramdam mo ang excitement dahil sa kakaibang experience. Hindi gaya sa Lactas Falls kung saan madala ka ng parmal mismo sa paanan ng falls, ang pagpunta sa Abungan Falls naman ay kailangan ng kaunting at ilang minutong paglalakad o hiking. At konting kembot lang na may kasabay na konting pagyuko para dumaan sa ilalim ng isang malaking bato. At makikita mo na ang Abungan Falls. Welcome to Abungan Falls! TV Maria lang po yan! Dito sa Abungan, parang mas well-maintained yung mga cottages. No? So coming here, pwede ka mag-rent ng mga cottage na yan para ikaw siguro, no? Kung balak mong maligo sa falls, magamit mo, no? Papatuyo ka siguro o gusto mong pahinga ng konti. Yung mga kubo na yan, no? Yung mga kubo na yan ay pwedeng i-rent. Kumpara sa Lactas Falls, mataas ang hinuhulugan ng tubig sa Abungan Falls. Kaya ramdam na ramdam mo talaga yung hangin na dala ng paghulog ng tubig. Kasabay pa ng medyo maulan na panahon. Kaya napakalakas raw ng ragasa ng tubig dito ngayon.
Grabe! Dito sa paanan ng Abungan Falls, ramdam mo talaga yung hampas ng hangin, yung impact ng bagsak ng tubig. Kaya, ang lamig! Woo! Ang tubig ng Abungan Falls ay galing sa taas ng Sierra Madre. Kaya asahan mo na, malamig ang tubig dito. Dahil sa tubig sa falls, kitang-kita mo na buhay ang paligid ng lugar na ito. Ang mga halaman, ang mga hayop, ang mga taong nakatira sa lugar na ito. Totoo talaga, kung saan may tubig, mayroong buhay. Ang sabi sa Bible, noong sibatin ang tagliran ng ating Panginoon, bumuhos ang dugo at tubig. Sa kanyang kamatayan, tayo ay nabigyan ng buhay. Sa kanyang pag-aalay ng buhay, ang simbahan ay nagkaroon ng buhay. Ang sabi sa Catechism of the Catholic Church, the origin and growth of the Church are symbolized by the blood and water which flowed from the open side of the crucified Jesus. For it was from the side of Christ, as he slept the sleep of death upon the cross, that there came forth the wondrous sacrament of the whole Church. Kaya nga, ang sakramento ng binyag na gumagamit ng tubig ay nagbibigay ng buhay. Bagong buhay bilang anak ng Diyos. Sa tuwing nakakakita tayo ng falls, hindi lang ang magandang tanawin ang ating ipagpasalamat, kundi ang buhay at kaligtasan na ating tinanggap dahil sa tubig na dumaloy mula sa ating Panginoong Hesukristo. Mula sa Abungan Falls, nagbiyahe na kami ulit sa Parmal pabalik ng Barangay Ibona. Tapos, bumalik din kami sa sentro ng Dingalan. Konting biyahe pero ang daming picture. Gaya sa magandang lugar na ito, malapit sa Dalampasigan. Isang maliit na bundok na bato na pwedeng akyatin at kung saan pwede mong panoorin ang dagat habang nakikinig ng music. Naks! Ang lakas maka-K-drama. Basta ingat lang pag-akyat at pagbaba. Baka mawala ang poise mo pag madulas ka. Malapit sa sentro ng Dingalan, mayroon pang isang falls na maaring sadyain, ang Tanawan Falls. Papunta sa Tanawan Falls, mayroon pang aakating bundok. Mayroong mga sasakyang nakakakit daw doon, pero ngayong araw na ito, hindi na daw advisable na dalhin pa ang motor ko paakyat. Dahil bukod sa mabato, naging sobrang maputik at madulas na ang daan dahil sa pagulan. Kung kaya mula doon sa parking area, kailangan naming umupa ng tricycle para dalhin kami pataas ng bundok. Galing po dito sa parking kasi hindi pwedeng iakyat yung 4 wheels at kahit yung 2 wheels. Pero mayroong 3 wheels. Pag 3 wheels pwede. Bawal ang 2 wheels, bawal ang 4 wheels. Pero pwede pang motor. Sila po kasi ang train para umakyat sa rough terrain. Ito talaga ang trip Pindre. Rain or shine po kami, humahataw. Tay, ano pangalan nila Tay? Henry po. Tatay Henry, Tay. Shout out kay Tay Henry dito po sa Tanawan Falls. Woohoo!
Baka mabitawan niya sa yung... Sige tay, hindi po, kuya, okay po ako. Nakakapit dito. Akala ko, pangkaraniwang tricycle lang. All-terrain tricycle pala ito. At may kasama pang all-terrain drivers. Grabe! Hindi ka basta-bastang makakapag-drive ng motor sa lugar na ito. Kailangan patikan at malakas ang loob mo. Bakit kanyo? Para kami nakabayo dito eh. Grabe ah. Ang problema, yung kasama namin, baka hindi makakakyat dahil sa bigat. Pero tabayan ako natin dito. Sige, sige. Yeah! Grabe! Para kami nakabayo eh. Ayan sila nakakot. Parang natagtag ata yung kaluluwa ko dun ah. Extreme ride. Ibang klase pala talaga. Ito ang Dingalan Extreme Adventure. Pagbaba sa drop-off point, lalakad lang ng kaunti pababa para marating ang Tanawan Falls. Ito po, bababa tayo ng ilang steps. Ito po sa Tanawan Falls. Ibang klase. Bago po kami nakarating dito para kami nangabayo. Pero yung aming sinakyan, tricycle. Woo! Kung mainit lang talaga ang panahon, siguradong napakaganda lalo tumambay sa lugar na ito para paliguan at buhusan ng panahon para libutin o kahit magkwentuhan lang. Napakalinis ng tubig at napakalamig. Mula sa aming kinatayuang tabi ng falls at ilog, kitang-kita ang lalim ng tubig. Grabe, ang linaw! Matapos namin ma-enjoy at malibot ang paligid ng site at kumuha ng mga pictures, hindi na din kami masyadong nagtagal dahil parang lumalakas na naman ang ulan. Bukod pa dyan, nako, medyo malayo-layo pa ang aming babiyahihin pabalik ng Maynila. Ganda? Rain or shine, laging maganda ang kalikasan. Lalo pa nga, siyempre, pag umuulan din. Kasi kita mo yung ganda niya ng raw beauty ng isang lugar. Pag siya ay nabasa, siya ay umuulan. Kaya sulit pa rin kahit na umuulan, maganda ang aming trip dito sa Tanawan sa Dingalan, Aurora. Sadyang mayroong kakaibang ganda ang Dingalan, Aurora. Kung kaya't madami talagang turista ang pumupunta rito. Nitong nakaraang taon nga lang daw, halos umabot ng 1 milyong turista ang dumalaw sa probinsya ng Aurora. At isa ang Dingalan sa kanilang destinasyon, lalo na pag maganda ang panahon. Pero sa karanasan namin, kahit maulan, mayroong kakaibang ganda pa rin na makikita
sa Dingalan. Ang gandang natural. Yun bang tipong hindi nagapakyut dahil may nakatingin turista, kundi may nakatingin man sa kanya o wala, likas sa kanya ang maging maganda. Yan ang gandang Dingalan Aurora. Hanggang sa susunod, sama ulit kayo sa trip ni Dre